Kabanata 971. Tumangala si Jamie kay Zachary at nagtanong, nasaan si Mommy, Daddy? Inabot ni Zachary ang ulo ni Jamie at marahang hinaplos ito habang sumagot, kakaalis lang ni Mommy. Nalungkot ang mga bata nang marinig iyon. Halos maiyak si Ellie habang si Robbie naman ay nakayuko lang. Kailan babalik si Mommy? Tanong ni Jamie na puno ng pag-aalala. Malapit na. Babalik siya kapag naayos na ni Daddy ang ilang problema, sagot ni Zachary sa mahinahong tinig. Talaga? Tanong ni Ellie na may pag-asa. Pinisil ni Zachary ang pisngi niya. Oo naman. Kailan ba kayo niloko ni Daddy? Sige na, aalis muna si Daddy saglit. Magkakaroon ng malaking pagsisiyasat sa bahay ngayon, kaya manatili lang kayo sa kwarto, ha? Huwag kayong magpapagala-gala sa paligid ng bahay, naiintindihan. Naiintindihan. Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Niyakap sila isa-isa ni Zachary bago siya umalis. Inihatid naman siya ni Robbie sa may pintuan at biglang nagtanong. Nahuli niyo na po ba ang taong naglason sa amin, Daddy? Ha? Napahinto si Zachary. Wala naman akong binanggit tungkol doon, paano niya nalaman? Si Miss Cynthia, di ba? Dagdag pa ni Robbie. Oo, pero naayos na iyon ni Daddy. Hindi naman nagalit si Mommy nang umalis siya, kaya huwag na kayong mag-alala. Napabuntong hininga ng ginhawa si Robbie. Mabuti naman po. Hinaplos ni Zachary ang ulo nito. Sige, bumalik ka na sa loob. Okay, paprotektahan ko sina Jamie at Ellie. Bata ka pa rin, alam mo ba? Kailangan mo rin ng proteksyon, kaya ingatan mo rin ang sarili mo bago mo sila alagaan, sagot ni Zachary habang nakangiti. Naiintindihan ko, Daddy. Malaki ang nalugi sa Knock Group dahil sa mga sigalot nila ng Lindbergh Corporation at sa isyu sa Cinder Group. Ngayon na nakarecover na kami ng mahigit 40 bilyon at naayos ang ilang problema, kailangan ko nang mag-restructure sa kumpanya. Ito ang iniisip ni Zachary habang nagmamadaling umalis. Paakyat na siya ng sasakyan nang tawagin siya ni Reyna, Sir Knock. Ang mga bulaklak sa Garden Restaurant ay nalanto lahat. Malamang ay dahil sa lason na natapon ni Cynthia sa lupa. Posibleng may bakas pa ng lason sa bahay, kaya iminumungkahi kong ilipat muna sina Mr. Henry at ang mga bata para sa kanilang kaligtasan. Ilipat sila agad sa villa ni Lolo. Naabisuhan mo na ba si Mr. Spencer tungkol dito? Tugon ni Zachary. Opo, naabisuhan ko na. Sang-ayon siya sa ideya at pinapapunta na niya ang mga tao ni Mr. Henry para mag-ayos ng paglilipat, sagot ni Reyna. Bruce, sigaw ni Zachary. Nandito na po ako, dali-daling sagot ni Bruce. Samahan mo sila papunta roon. Magdala ka ng karagdagang tao para masiguradong ligtas sila, utos ni Zachary. Opo, agad ko pong aasikasuhin. Sagot ni Bruce at agad na kumilos. Reyna, ikaw na ang bahala sa bahay. Suriin mo ito ng mabuti. Gusto kong malinis lahat ng bakas ng lason. Opo, sir. Huwag po kayong mag-alala. Matapos maayos ang lahat, agad na umalis si Zachary sakay ng sasakyan. Habang nasa daan, nagsimula ng mag-ulat si Ben. May balita na po tayong natanggap na kumakalat na online ang mga eskandalo ni Miss Knock, at may kasamang ebidensya. Marami na po ang nakakapansin nito ngayon. Tumawag agad si Johan pagkatapos. Mr. Knock, napapalibutan na ng mga mamamahayag ang labas ng gusali. Narito rin ang mga taga-Commercial Crimes Investigation Bureau. Kailangan nila ang buong pakikipagtulungan ninyo para sa investigasyon. Napakunot-noo si Zachary. Anong nangyayari? Sa palagay ko po, naapektuhan ang kumpanya natin dahil sa nangyari kay Miss Knock. Ako na po ang makikipag-usap sa kanila pansamantala, pero kailangan niyo pong gumawa agad ng paraan, ani Johan na puno ng pag-aalala. Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako sa opisina, at doon na lang natin ito pag-usapan. Opo, sabihin ko po sa kanila na maghintay. Binuksan ni Zachary ang balita tungkol kay Zara sa internet at nakita niyang nakalantad na ang lahat ng krimeng nagawa nito. Pagpatay, panununog, pagpupuslit ng armas, pandaraya sa negosyo. Nakasaad ang lahat ng ito sa post na may kasamang mga larawan at video bilang ebidensya. May detalyado ring dokumento para sa ilang pagpatay na may kaugnayan sa royal family. Kumalat ang balita sa lahat ng uri ng media na parang apoy sa kagubatan, at binabanggit sa bawat pamagat ang Knock Group.
Naguluhan ng publiko dahil sama-samang tinukoy ng mga press ang kumpanya ni Zara bilang Knock Group, kaya inakala ng mga netizen na kasangkot ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Knock, kabilang na ang Divine Corporation na pag-aari ni Zack Eri. Napakunot ang noo ni Zack Eri habang pinapanood ang mabilis na pagkalat ng mga artikulo sa internet. Diyos ko, isa na namang problema. Alam kong nagsimula ang laban namin ni Danrick noong mali kong pinagbintangan siya sa pagkalason ni Ellie, at ngayon ay opisyal na siyang kumilos. Sino bang nagsabing mahina ang pamilyang Lindbergh pagdating sa corporate war? Sa ginawa niyang ito, malinaw na hindi siya basta-basta. Si Zara ay bahagi ng pamilyang Knock at maaaring kumatawan sa Knock Group. Kaya hindi ko siya ginamitan ng todo-todong puwersa. Alam ito ni Danrick, kaya't tinipon niya ang mga ebidensya ng mga krimen ni Zara at ipinaskil lahat online para sirain ang reputasyon ng kumpanya. Napakunot din ang noo ni Ben. Talagang tuso si Danrick. Matagal nang umalis si Zara sa pamilya at nagtayo ng sarili niyang kumpanya, pero pinilit pa rin niyang iugnay ito sa Knock Group. Well, may ilang shares pa rin si Zara sa Knock Group. Kaunti lang pero sapat para kilalanin siyang shareholder, kaya hindi ko maaaring edemanda ang mga media company sa paggamit ng pangalan ng kumpanya. Ito ang matalino sa estratehiya ni Danrick, paliwanag ni Zack Eri sa kalmadong tinig. Anong gagawin natin ngayon? Apektado ang buong Knock Group kung hindi malilinas ni Zara ang gulo, tanong ni Ben na may pagkabahala. Hindi rin niya ito gagawin kahit kaya pa niya. Layunin niyang maipit ako para ako ang aayos para sa kanya. Dahil pareho kaming Knock, sabay kaming aangat o sabay kaming babagsak, paliwanag ni Zack Eri habang may mapanuyang ngiti. Napakagatlabi si Ben sa galit. Nakakadiri siya. Sa tingin mo ba siya mismo ang nagpakalat ng impormasyon para makabawi? Hindi. Matagal nang gumuho ang kumpanya niya, at hindi na rin maayos ang lagay ng Broid Group. Wala siyang sapat na kakayahan para bayaran ang ganoong karaming media company, kaya malinaw na si Danrick ang may gawa nito, sagot ni Zack Eri ng buong kumpiyansa. Tumango si Ben. May punto ka. Mawawala na siya ng lahat ng ari-arian, kaya desperado na siyang makuha ang mana mo. Lalabo ang lahat kapag nalaman niyang may testamento na si Lolo. Sakto namang tumunog ang telepono ni Zack Eri habang tatawagan na sana niya si Spencer. Sinagot niya ito agad. Hello, Mr. Spencer. Nakita ko na sa internet ang balita tungkol kay Zara, pero itinatago ko muna ito kay Mr. Henry. Sa mga pinagdaanan niya ngayong araw, ayokong mas lalo siyang mabigla. Hindi na niya kakayanin pa, sabi ni Spencer sa mahinang tinig. Oo, huwag muna nating sabihin sa kanya. Siguraduhing mahigpit ang pagbabantay sa testamento, dahil siguradong mababaliw ang babaeng iyon kapag nalaman niya, paalala ni Zack Eri na may paninindigan. Alam ko, tayong 5 lang ang may alam, ikaw, ako, si Charlotte, si Cynthia, at si Taylor. Dahil nakakulong na si Taylor, mukhang hindi na niya ito may kakalat. Magpapadala ako ng tao sa presinto para ayusin ang lahat. Pabantayan mo muna si Lolo para sa akin. Oo, huwag kang mag-alala. Pagkatapos maisaayos ang lahat, inutusan ni Zack Eri si Ben na tawagan ang kanilang mga koneksyon sa presinto upang bantayan si Taylor at pigilan siyang magsalita. Matapos ang lahat, natanong ni Zack Eri ang Northridge Villa at napaisip. Siguro nasa bahay na si Charlotte ngayon, kaya baka alam na rin niya ang tungkol dito. Ano kaya ang panig niya sa paglalantad ni Danrick kay Zara at sa pagkakasangkot ng Knock Group? Pero kahit pumanig siya kay Danrick, may dahilan siya. Sobrang laki ng pagkakautang ng pamilya namin sa kanya. Kailan kaya matatapos ang laban na ito? Sa Northridge. Samantala, nakapagpalit na si Charlotte ng damit at nakaupo siya ng komportable sa puting leather na sofa sa kanyang study room habang nakikipag-usap sa telepono. Alam na niya ang buong balita tungkol kay Zara at naiintindihan niya kung gaano kalala ang epekto nito sa Knock Group kapag hindi naayos agad ang sitwasyon. Tumawag siya kay Danrick at agad naman siyang nasagot. Hey, Danrick, nasa bahay ka na ba? Malamig na tanong ni Danrick. Mukhang alam na niyang nagpalipas ako ng gabi sa Knock residence. Ibig sabihin, alam na rin siguro niya ang nangyari sa akin. Baka kaya siya nagalit at ginawa ang lahat ng ito para ipaghiganti ako, naisip ni Charlotte habang sinulyapan si Lupin.
Kahit ganun, naramdaman pa rin niyang kailangan niyang magpaliwanag. Oo, nasa bahay na ako. Malubha ang kalagayan ni Ellie dahil sa lason, kaya nag-alala ako at pinutol siya ni Danrick, at malamig ang tono. Pwede mo namang dalhin ang bata para gamutin kung talagang nag-aalala ka. Hindi lang ang Noct family ang may private doctors, alam mo. Tama, hindi katulad ng ibang mga kapatid na babae na nakikipagtalo o nagpapa-cute sa mga kuya nila. Si Charlotte ay nagpapakita lamang ng paghanga, respeto, at pagsunod kay Danrick. At wala rin namang saysay na magpaliwanag pa siya dahil alam na rin naman nito ang lahat. Kahit nandoon ka para alagaan ang anak mo, hindi mo dapat hinahayaang apihin ka ng iba. Noon, wala kang masyadong magawa, pero isa ka ng Lindbergh ngayon. Kapatid kita, at hindi mo dapat hinahayaang tretuhin ka ng ganon. Nag-init ang dugo ni Danrick sa galit habang inaalala ang pang-aapi kay Charlotte na ginawa ni Henry. Naramdaman ni Charlotte ang labis na pag-aalaga sa tinig ni Danrick. Ganito pala ang pakiramdam na may pamilya kang ipinaglalaban ka. Dati, mag-isa lang ako at tiniis o iniwasan ko na lang ang mga taong inaapakan ako. Pero iba na ngayon. Mayroon akong pinsang lalaki na handang magprotekta at maghiganti para sa akin. Hinding-hindi ko makakalimutan kung paanong naniwala si Henry kay Cynthia at pinakawalan ang mga bodyguards niya para gapyusan ako. Pinili kong huwag gumanti dahil sa mga bata, pero si Danrick, hindi niya palalampasan iyon. Lahat ng ginagawa niya ngayon ay ganti para sa lahat ng kahihiyan na inabot ko mula sa pamilya Noct. Huwag mong kalimutan ang sakit na naramdaman mo kahit na gumaling na ang sugat. Huwag mong kalimutan kung paano ka sinaktan ng mga Noct, kung paano ka pinahiya ni Sharon sa Cold Bridge, kung paano namatay si Mrs. Berry, at kung paano nabahiran ng dugo ang wedding gown mo. Alalahanin mo kung bakit ka bumalik, Charlotte. Bumalik ka para ipaghiganti ang sarili mo at si Mrs. Berry. Huwag kang palilinlang sa matatamis na salita ni Zachary. Ang mga Lindbergh ay hindi mga duwag. Sigaw ito ni Danrick na puno ng galit, bago niya ibinaba ang tawag, iniwan si Charlotte na may magkahalong damdamin. Siyempre, hindi ko nakakalimutan ang galit ko sa kanila. Matagal ko nang hinahanap sina Zora at Sharon para gantihan sila. Pero hindi ko kayang saktan sina Henry at Zachary dahil sa pagmamahal ng mga anak ko sa kanila. Ni hindi ko ginasto ang mga nangyaring ginawa ni Danrick. Patawad po, Miss Lindbergh. Talagang nagalit ako nang marinig ko kay Jade na inapi kayo sa Noct residence. Bukod pa roon, bumalik pa ang sakit niyo at kinapos kayo sa gamot. Nag-alala po ako sa kaligtasan niyo, kaya tumawag ako kay Mr. Lindbergh. Hindi ko inakalang aabot ito sa ganito at gagawin niya ang lahat ng ito para ipaghiganti kayo. Patawad po talaga. Mahinang paghingi ng tawad ni Lupin. Malamang ay pagbintangan ako ni Ben kapag nalaman niya ang tungkol dito. Marami siyang ikinwento tungkol kina Zachary at Charlotte habang hinahanap namin si Sharon, at muntik na akong magbago ng isip dahil sa mga sinabi niya. Pero pagbalik ko at nalaman ko ang ginawang pang-aapi kay Charlotte, hindi ko na napigil ang tawagan si Danrick. Nabalot ng matinding guilt si Lupin sa kanyang nagawa. Ayos lang, ginagawa mo lang ang tungkulin mo. Hindi mo kasalanan ito, tama lang ang ginawa ni Danrick. Dapat lang na maparusahan si Zora sa mga kasalanan niya. Dahil hindi natin siya mahanap simula nang magtago siya, ito lang ang paraan para mapalabas siya, sabi ni Charlotte matapos siyang kumalma at suriin ang sitwasyon ng mas maayos. Napakunot ang noo ni Lupin. Pero nadamay rin natin si Mr. Noct sa gulong ito. Lahat ngayon ay nagtuturo sa Noct Group, lalo na ang mga hindi naman parte ng industriya ng negosyo. Hindi nila alam na pinutol na ni Zora ang koneksyon niya sa pamilyang Noct. Ang tingin pa rin ng karamihan sa kanya ay isang miyembro ng pamilya, kaya kahit anong gawin niya, nadadamay ang buong pamilya. Sigurado akong natutuwa ngayon si Zora habang pinapanood ang sunod-sunod na epekto ng kaguluhang ito. Alam niyang gagawin ni Mr. Noct ang lahat para ayusin ang sitwasyon, kung hindi, buong pamilya nila ang babagsak kasama niya. Sa madaling salita, si Mr. Noct ang pinakaapektado sa lahat ng ito. Nanahimik si Charlotte matapos marinig iyon. Siyempre, alam ko naman yan. Kaya nga tinawagan ko si Danrick kanina para subukang pigilan siya, pero pinagalitan niya lang ako bago pa man ako makapagsalita. Dahil ginagawa niya ito para ipaghiganti ako,
nawala ng saysay ang rason ko para pigilan siya. Si Henry talaga ang may kasalanan, at kahit pinipili kong tiisin ito, hindi ibig sabihin na kaya rin yun gawin ni Danrick. Lalong lalalim ang lamat sa pagitan ninyo ni Mr. Noct. Siguro masama rin ang loob mo, hindi ba? Tanong ni Lupin na may awa sa tinig. Tiningnan siya ni Charlotte ng malamig. Anong sinabi sa'yo ni Ben? Agad na iniwas ni Lupin ang tingin at yumuko. Wala naman. Magkasama lang kami sa ilang sitwasyong muntik ng ikamete habang hinahabol si Sharon, kaya normal lang na may kaunting kakaiba. Napansin ni Charlotte ang palusot niya at napangiti ng mapait. Ha! Ni hindi pa nga ako nakakaganti, pero naaga na niya agad ang dalawa sa pinakamalalapit kong tauhan. Mabilis na umiling si Lupin. Hindi totoo yan, Miss Lindbergh. Sa oras na magbanggaan kayo ng Noct family, panig ako sa inyo. Hindi ako magpapaapekto sa personal na nararamdaman ko. Alam kong hindi ka magdududa. Ni minsan, hindi ko pinagdudahan ang katapatan ng mga tauhang itinalaga sa akin ni Danrick, sagot ni Charlotte na may mahinahong ngiti. Napabuntong hininga ng maluwag si Lupin. Ay, salamat naman, kinabahan talaga ako. Pero curious ako, ano bang eksaktong sinabi sa'yo ni Ben? Tanong ni Charlotte na may halong pagkamausisa. Sinabi niya na kayo raw ni Mr. Zachary ay nagmamahalan, pero hindi kayo matanggap ni Mr. Henry dahil isa kang Lindbergh at dahil sa pagkamatay ng mga magulang ni Mr. Zachary na may kinalaman daw ang nanay mo. Kaya mariing tumutol si Mr. Henry sa kasal ninyo, mahina ang tinig ni Lupin habang sinasabi ito. Tumango si Charlotte, naalala ko yun. Kung tama ang tanda ko, sa araw mismo ng kasal na laman ni Mr. Henry ang tungkol doon dahil sinabi sa kanya ni Zora. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga kinamumuhian ng matandang yun dahil hindi ko naman talaga siya itinuring na pamilya. Isa lang siyang tagalabas para sa akin, at wala akong pakialam sa iniisip ng mga tagalabas. Pero si Zachary, iba siya. Sinabi niya sa akin na dati raw kaming nagmamahalan ng totoo, at may 3 kaming anak. Naglakad kami sa altar, nagpalitan ng singsing sa simbahan. Kami ang nagmamahal sa isa't isa, kaya bakit niya ako pinagkanulo at binitawan? Hindi ko maintindihan iyon. Kung ako iyon, ipaglalaban ko ang taong mahal ko, kahit tutulan pa ako ni Danrick. Hindi ako susuko na parang duwag, lalo't magpakasal pa sa iba. Yan ang pinagkaiba namin ni Zachary. Sinabi rin sa akin ni Ben na bumalik daw ang epekto ng lason sa iyo noon, kaya pansamantalang sumunod si Mr. Noct sa kagustuhan ni Mr. Henry para makuha ang antidote. Ayoko nang marinig pa yan. Tama na, pupunta tayo sa ospital para bisitahin si Morgan, kaya maghanda ka na, utos ni Charlotte. Naiintindihan po. Kabanata 995. Makulimlim ang langit nang umalis sila ng bahay at mukhang uulan na. Buti na lang at naghanda si Lupin ng noise-canceling headphones na maaaring ibigay kay Charlotte kung sakaling umulan. Nadaanan nila ang mga sasakyan ng pamilyang Noct, at mga 12 ang magkakasunod na bumibiyahe at mukhang may malaki silang pinagdadaanan. Ano kaya ito? Lumilipat ng bahay o ano? Tanong ni Lupin habang nakatitig sa convoy sa harap nila. Baka nag-aalala sila na may iba pang tagong lason si Cynthia. O kaya naman ay may natuklasan sila at inaabandona muna ang bahay habang nililinis ito ng husto. Habang nagsasalita si Charlotte, may narinig silang huni ng agila kaya agad na pinabagal ni Lupin ang sasakyan at ibinaba ang bintana. Pumasok si Fifi, ang agila, sa loob ng sasakyan habang sakay nito sa likod si Fifi, ang loro. Mahigpit ang pagkakakapit ni Little Fifi sa mga balahibo ni Fifi dahil takot itong mahulog. Palinga-linga ito sa loob ng sasakyan na parang curious sa paligid. Hindi napigilan ni Lupin ang mapangiti at biruin si Little Fifi. Haha, anong ginagawa mo rito, little guy? Oh, tingnan mo yan. Nangangatog ka pa. Hindi ko inakalang magiging magkaibigan kayo, sabi ni Charlotte habang iniabot ang kamay niya. Kaya lumipad si Little Fifi papunta sa likod ng kanyang palad at dumampi sa pisngi niya. Hinaplos ito ni Charlotte sa ulo bago tumingin kay Fifi, ang agila, at nakita niyang may maliit na papel sa bibig nito. Nakasulat sa papel, "Naghihintay kami sayo na umuwi, Mommy." May mga pirma ni na Robbie, Jamie, at Ellie sa ibaba ng note, at napaluha si Charlotte nang makita ito. Mommy,
Narinig niyang tinatawag siya ng mga bata mula sa labas ng bintana. Inutusan ni Lupin ang driver na ilapit ang sasakyan nila sa kabilang Rolls-Royce, kaya magkatabi na silang tumatakbo sa kalsada at kumaway ang mga bata kay Charlotte mula sa loob. Masayang sumilip si Jamie palabas ng bintana, pero agad siyang hinila pabalik ni Ben. "Oy, delikado yan." Pagkatapos ay kumaway si Ben kay Lupin, na parang nagtatanong kung gusto ba nilang huminto para mag-usap. Tumingin si Lupin kay Charlotte, pero umiling ito at yumuko palapit sa mga bata. "Umupo na kayo ulit, mga anak. Pupuntahan kayo ni Mommy sa loob ng ilang araw." "Sige po, Mommy," sagot ng mga bata at agad na bumalik sa kanilang mga upuan. Kumaway si Lupin kay Fifi, kaya lumipad ito palabas ng bintana kasama si Little Fifi pabalik sa mga bata. Kumaway si Charlotte habang hawak ang note habang unti-unting lumalayo ang kanilang sasakyan. Namumula na ang kanyang mga mata habang nakikita ang mga bata na nakasandal sa likod ng sasakyan at nakatitig sa kanya ng may pananabik. "Makikita mo rin sila agad. Narinig ko kay Marino na nahanap na raw niya si Dr. Felch at dadating siya ngayong gabi sa H-City," sabi ni Lupin para aliwin siya. "Alamin kung anong flight ang sasakyan niya," utos ni Charlotte. "Roger." Biglang umambon at madilim na nang dumating si Charlotte sa ospital. Pumunta siya agad sa kwarto ni Morgan kasama ang kanyang mga tauhan at papasok na sana nang marinig ang alalang boses mula sa loob. "Bakit ka biglang umuwi nang wala sa oras?" "Nag-alala ako nang marinig kong binaril ka, kaya maaga akong umuwi," sagot ni Marino. "Nasaan si Dr. Felch? Kasama mo ba siya?" tanong ni Morgan na halatang kabado. "Darating siya gamit ang private jet. Pupuntahan ko siya mamaya sa airport." "Ano, nababaliw ka na ba? Anong lakas ng loob mong suwayan ang utos? Lagot ka kay Zachary kapag nalaman niyang awol ka." Galit na sigaw ni Morgan. "Wala akong pakialam. Natakot ako na baka di makita kung di ako bumalik." "Tumigil ka na. Grabe ka talaga. Napaka-importante ni Dr. Felch para kina Miss Lindbergh at Miss Elisa. Paano kung may mangyari sa kanya? Puntahan mo siya ngayon na." Galit na utos ni Morgan. "Oo na, pupunta na ako. Grabe, nag-alala lang naman ako sa'yo. Ngayon na okay ka na, pupunta na ako sa airport." Hinintay ni Charlotte na makaalis muna si Marino sa bintana bago niya binuksan ang pinto. Nakatitig pa rin si Morgan sa bintana nang marinig niya ang boses ni Charlotte sa kanyang tabi. "Gaano ka pa katagal tititig dyan? Umalis na siya," sabi ni Charlotte. Napakislot si Morgan sa gulat at sinubukang magpaliwanag. "Miss Lindbergh, ako." Pinutol siya ni Charlotte. "Nakita ko ang lahat. Mukhang may gusto talaga sa'yo si Marino. Sa tingin ko, mabait siyang lalaki." Napayuko si Morgan sa hiya. "Hindi masyado siyang bata. Sinermonan ko nga siya kasi umalis siya sa duty niya kahit may mahalaga siyang tungkulin." "Oo, nararapat lang siyang sermonan. Pero sa palagay ko, nabawi na naman yun sa pagsagap mo sa buhay ko." Ani Charlotte na may pilyang ngiti. "Hoy, ibang usapan iyon. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko, wala siyang kinalaman doon," sabi ni Morgan habang namumula ang pisngi. Tumango si Charlotte at seryosong sinabi, "Tama ka. Hayaan na lang natin si Zachary ang magparusa sa kanya." "Huwag naman," biglang natarante si Morgan. Napatawa si Lupin. "Hahaha, alam ko na, nagmamatigas ka lang, pero nag-aalala ka rin pala sa kanya. Tigilan mo nga ako," sabay bato ni Morgan ng unan kay Lupin. "Ang tapang mo pa rin kahit may sugat ka na. Baka matakot tuloy ang boyfriend mo." "Anong boyfriend? Tigilan mo nga ako." Namula na pati ang tenga ni Morgan. Ngumiti si Lupin. "Grabe ka, bumalik agad siya para lang sa'yo. Tapos ayaw mo pang tanggapin ang alok ni Miss Lindbergh na iligtas siya sa parusa. Ang tigas mo naman. Miss Lindbergh, paalisan mo na nga yan." Ani Morgan na parang batang nahihiya. Hindi napigilan ni Charlotte ang tumawa. "Sige na nga, tama na. Natural lang sa mga bata ang ma-in-love. Mabait si Marino, kaya pahalagahan mo siya. Pero, tayong tatlo lang naman ang nakakaalam na bumalik siya ng palihim. Basta huwag na lang nating sabihin kahit kanino. Sige na, magpahinga ka na. Pupunta muna kami sa airport para siguraduhin walang aberya. Baka mapahamak pa kayong dalawa kung may mangyari kay Dr. Felch." "Tama ka.
Napakahalaga ng kaligtasan ni Dr. Felch. Hindi tayo dapat magkamali kahit kaunti lang. Mag-iiwan ako ng bodyguard para bantayan ka. Ingat ka. Umalis na si Charlotte at iniwan ang isa sa mga tauhan para bantayan si Morgan. Ang bait mo talaga, Miss Lindbergh. Ani Lupin. Nangangahulugang hindi mabait si Mr. Lindbergh. Tanong ni Charlotte. Hindi yun ang ibig kong sabihin, sagot ni Lupin habang kinakabahan. Napatawa si Charlotte sa pagkataranta ni Lupin, pero nanatiling kalmado at tuloy-tuloy sa paglalakad. Mas maamo at mabait si Charlotte kumpara kay Danrick na seryoso at malamig. Kahit may galit siya sa pamilya Noct, hindi niya kailanman pinagbawalan ang mga tao niya na makipag-ugnayan sa mga ito. Iyon ang mabait at malambot na bahagi niya na itinatago sa loob. Habang papunta sila sa airport, nasalubong nila ang convoy ng pamilya Noct na mabilis na dumaan. Anong meron? Bakit parang may hinahabol sila at ang dami nilang tao? May masamang nangyari kaya? Tanong ni Lupin na nakakunot ang noo. Naging seryoso ang mukha ni Charlotte. Sana hindi. Bilasan natin ang takbo. Sige. Dahil nga sugatan si Morgan at hindi bihasa sa pagmamaneho ang ibang bodyguard, na-late sila sa airport ng mahigit 10 minuto. Pagdating nila sa arrival hall, nakita nilang nagkakagulo na ang mga bodyguard ng pamilya Noct sa paghahanap. Nilapitan ni Lupin ang isa sa mga nakilala niyang gwardya. Anong nangyayari? Hindi ba't dapat dito ninyo sasalubungin si Dr. Felch? May nauna sa aming kumuha sa kanya. Hinahanap pa namin ngayon. Sagot ng lalaki na halatang balisa. Paano nangyari yun? Sino ang kumuha sa kanya? Tanong ni Lupin. Hindi pa namin alam. Ang bodyguard ng pamilya Noct ay agad na umalis upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap habang si Lupin ay nakatayo roon, at nakakuyom ang mga ngipin sa inis. Hindi ako makapaniwalang nahuli pa tayo. Nakakainis, hindi dapat naging pa dalos-dalos si Marino. Darating naman siya ngayong gabi sa H-City, kaya ano pang silbi ng pagbabalik niya ng mas maaga? Ngayon na kinuha na si Dr. Felch, ano nang gagawin natin? Wala na ring saysay kung magagalit pa tayo. Alamin na lang natin kung ano talaga ang nangyari, sabi ni Charlotte na may kunot ang noo. Sige, pupunta na sana si Lupin upang mas mag-imbestiga pa nang bigla siyang tinawagan sa telepono, at namutla siya matapos marinig ang sagot. Talaga? Sige, siguraduhin mong mahusay ang pagtanggap sa kanya. Pauwi na kami. Pagkababa ng tawag, maingat na tumingin si Lupin sa paligid bago bamulong ng isang bagay sa tenga ni Charlotte. Totoo ba yan? Tanong ni Charlotte na gulat na gulat. Oo, totoo talaga. Isa siya sa mga tao ni Ginoong Lindbergh. Bumalik na tayo agad. Roger. Nagmadaling umuwi si Charlotte, at pagdating niya ay nakita niya ang isang matandang lalaking puti na ang buhok na umiinom ng tsaa sa tabi ng mesa. May isang binatang lalaki at babae na nakatayo sa tabi nito, at kapwa sila nagulat nang makita si Charlotte. Charlotte! Sigaw ni Hailey habang tumatakbo palapit at hinawakan ang kamay ni Charlotte nang may kasabikang sigaw. Buhay ka pa talaga, hindi ba ito panaginip? Buhay ka, ang saya. Hi, Hailey, Diyos ko. Ang laki mo na. Agad siyang nakilala ni Charlotte at nakaramdam ng halo-halong emosyon sa kanyang puso. Akala naming patay ka na. Wala kang ideya kung gaano kami nagluksa. Umiiyak na sabi ni Hailey habang mahigpit na niyakap si Charlotte. Si Sam rin ay labis na natuwa sa muling pagkikita nila. Sinasabi nilang buhay ka pa, pero hindi ako naniwala. Ang saya at totoo nga. Dinala kami ng mga tao ng Noct ng sapilitan, tapos inagaw kami ng ibang grupo sa paliparan. Nakakatakot yun. Ngumiti si Dr. Felch kay Charlotte at sinabi, ang mahalaga ay ligtas ka. Sinasabi nilang kinikilingan ng Diyos ang mga mabubuting tao, at tila totoo nga iyon. Hindi ko inakala na makikita ko pa kayong muli. Puno talaga ng sorpresa ang buhay. Sambit ni Charlotte habang inaalala ang mga pinagdaanan niya kasama si Mrs. Berry sa paghahanap ng lunas sa Phoenix City 2 taon na ang nakalipas. Oo, may mga narinig na akong kwento tungkol sa iyo. Sabi noon ni Mrs. Berry na hindi raw sapat ang taba ng mga manok ko, at tuturuan daw niya akong mag-alaga ng mas maayos, pero namula ang mga mata ni Charlotte nang marinig ang pangalan ni Mrs. Berry, at napabuntong hininga si Dr. Felch. Paano ka nabuhay sa nakalipas na 2 taon?
Tanong niya. May kilalang mahusay na doktor si Danrick. Gumawa siya ng isang uri ng gamot para sa akin at pinaiinom ako ng isang bote bawat linggo. Pagkatapos niyang ikwento ang kanyang gamutan, sinabi ni Charlotte, pero hindi yon ang mahalaga ngayon dahil lumalabas lang ang epekto ng sakit ko tuwing umuulan na may kulog at kidlat. Ang anak kong babae ang mas malala, nalason siya ng matinding kemikal at hindi maganda ang lagay niya ngayon. Dalhin mo siya sa akin agad. Agad na sabi ni Dr. Felch. Wala siya ngayon sa bahay, kaya ako, naputol ang sasabihin ni Charlotte nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Lumayo siya at sinagot ito. Hello, Danrick. Dinala ko na sa iyo ang doktor. Ikaw ba ang kukuha sa mga bata o gusto mong ako na ang gumawa niyan? Tulad ng dati, malamig at mayabang ang tono ni Danrick, pero malinaw ang intensyon niya. Siya na mismo ang nagdala kay Dr. Felch sa tahanan ng mga Lindbergh para hindi naharapin pa ni Charlotte ang pamilya Knock na kinamumuhian niya, at ngayon ay tinatanong siya kung kailangan ba niya ng tulong sa pagkuha sa mga bata. Ako na, pupuntahan ko sila ngayong gabi. Huwag mo akong biguin. Hindi, salamat, Danrick. Kahit na sinabi iyon ni Charlotte, may kaba pa rin siyang nararamdaman matapos ibaba ang tawag. Alam niyang kung hindi niya maibabalik ang mga bata sa gabing iyon, tiyak na puwersahang sasalakayin ng mga tao ni Danrick ang tirahan ng mga Knock para kuhanin ang mga bata. Magkakaroon ng isa pang digmaan kapag nangyari iyon. Kahit hindi ko alintana ang kaligtasan ni Henry, tiyak na malulungkot at matatroma ang mga bata kapag may nangyari sa kanya. Mas mabuting ako na lang ang gumanap bilang kontrabida. Dahil doon, ibinaba ni Charlotte ang kanyang telepono at humarap kay Dr. Felch sabay sabi, Dr. Felch, maaari kang magpahinga ng maayos dito sa bahay ko habang pupuntahan ko ang mga anak ko. Tumango si Dr. Felch. Okay, siguraduhing manatiling mapayapa ang lahat. Medyo nagulat si Charlotte sa narinig, pero piniling huwag na lang magsalita tungkol dito. Mukhang alam ni Dr. Felch ang tungkol sa alitan ng kanilang mga pamilya. May mas malalim pang kahulugan ang sinabi niya. Pagkatapos ay nagpasalamat siya at nagpaalam kina Hailey at Sam bago tinawagan si Zachary sa kanyang silid. Dinala mo na ba si Ellie sa lolo mo? Naintindihan agad ni Zachary ang nangyayari at sinagot ang tanong niya ng isa ring tanong, dinala ba ng mga tao mo si Dr. Felch sa tirahan ng mga Lindbergh? Oo, tama. Agad na inamin ito ni Charlotte. Lumamig ang tono ni Zachary. Si Danrick ang may pakana, hindi ba? Ano bang pakay niya? Sumagot si Charlotte na may halong galit, kailangan pa bang itanong yan? Hindi ba halata? Obvious ang pamilya mo. Si Danrick ay nagbabayad lang para sa ginawa ninyo sa akin. Biglang nagalit si Zachary. Ano bang gusto niyang mangyari? Hindi pa ba sapat ang ginawa niya sa Knock Group? Ang pagkuha kay Dr. Felch ay makakaantala lang sa paggagamot kay Ellie. Pwede bang huwag idamay ang mga bata sa mga usapang pangmatanda? Hindi maaantala ang paggagamot niya. Dalhin mo si Ellie dito sa bahay ko ngayon din, at agad siyang gagamutin ni Dr. Felch, malamig na sagot ni Charlotte. Charlotte, ikaw ang magdala sa kanya rito o ako mismo ang kukuha sa kanya? Mamili ka. Marami na ring natutunan si Charlotte mula sa estilo ni Danrick sa pananakot, at epektibo ito dahil natahimik si Zachary. Alam niyang si Charlotte ay talagang pupunta roon sakay ng mga SUV at may kasamang 12 ng babaeng bodyguard para sa pilitang kunin si Ellie. Magiging sanhi iyon ng malubhang digmaan sa pagitan ng dalawang pamilya. Mukhang ako ang kailangang gumanap bilang kontrabida ngayon. Sa isip na iyon, nagpa siya si Zachary na magparaya. Sige, kakausapin ko ang lolo ko tungkol dito. Hintayin mo ang update ko. Hindi, ayokong makipag-usap ka lang. Gawin mo ito. Dalhin mo ang anak ko sa akin bago mag-alas 7 ng gabi o ako mismo ang pupunta roon para kunin siya. Huwag mo akong sisisihin kung wala akong galang sa nakatatanda. Agad na binaba ni Charlotte ang tawag matapos sabihin iyon. Napakagatlabi si Zachary sa inis nang marinig ang pagtigil ng linya, saka napabuntong hininga habang nakatingin sa larawan nila sa kanyang mesa. Mas cute at mas maamo ka pa noon, 2 taon na ang nakalilipas. Dati, wala kang laban at nasa ilalim ka ng kapangyarihan ko, pero ngayon. Nagbago ang lahat, ako na ang natatakot sa'yo. Ginoong Knock, kakahanap lang po namin na. Pinutol siya ni Zachary.
Kinuha na ng mga Lindbergh si Dr. Felch, tama. Medyo huli ka na sa ulat, sa palagay ko. Patawad po sa aking kakulangan, sir. Nakayuko si Bruce na puno ng paghingi ng tawad. Ibinato ni Zachary ang kanyang panulat. Tama na, ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa lolo ko. Ngayon din, litong tanong ni Bruce, bakit siya biglang pupunta roon gayong magulo ang kumpanya ngayon? Ang daming trabaho ang naghihintay sa kanya. Siyempre, agad po, dumating si Lucy pagkalabas pa lang ni Zachary ng opisina. Ginoong Knock, may ilang dokumento rito na kailangan ng pirma nyo. Iwan mo na lang sa mesa ko, pipirmahan ko bukas. Wala nang pakialam si Zachary sa mga dokumento at nagmadaling pumunta sa elevator. Mag-aalas 5 na ng hapon, at pupunta talaga si Charlotte sa bahay ni Lolo kung hindi ko madadala si Ellie sa Northridge bago mag-alas 7. Magkakagulo talaga, pero kailangan na po talagang maipasa ang mga dokumentong ito, Ginoong Knock. Ginoong Knock. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Paulit-ulit na tinawag ni Lucy si Zachary, pero hindi siya pinansin at dumiretso sa elevator. Naiwan si Lucy sa kinatatayuan niya, na may halong gulo at kaba sa kanyang mukha. Nasaan si Ginoong Knock? Tanong ni Johan habang mabilis na lumapit kasama ang mga tauhan mula sa Commercial Crimes Investigation Bureau. Bigla siyang umalis para asikasuhin ang isang mahalagang bagay sa bahay. Pero siguradong babalik siya bukas, paliwanag ni Lucy. Napatigil si Johan saglit bago humarap sa mga lalaki at sinabing, "Ako na muna ang tutulong sa inyo sa investigasyon. Babalik si Ginoong Knock kapag may oras na siya." "Sige." Narinig ni Zachary ang tunog ng zither pagdating niya sa Garden Villa. Nakita niyang tinutulungan ni Henry sina Robbie at Jamie sa pagsasanay sa calligraphy habang natutulog si Ellie sa isang bench malapit doon. Nilagyan ni Spencer ng kumot si Ellie at ipapakarga na sana ito sa mga nurse para dalhin sa kanyang kwarto, pero biglang sumigaw si Little Fifi, "Daddy!" Napatingin si Robbie sa narinig, at dahil dito ay nagkamali siya sa kanyang pagsusulat. "Oh, Diyos ko, Daddy! Ikaw nga." Si Jamie naman ay inihagis ang ballpen at agad na yamakap kay Zachary. Binuhat siya ni Zachary habang sinabing, "Kamusta ka, Jamie? Kumusta ang sulat mo? Patingin nga." "Ayos ah. Matagal ko na siyang tinutulungan mag-practice. Kung tutusin, napakalaki ng improvement niya. Pero bakit ka nandito ngayon samantalang tambak ang trabaho sa opisina? Hindi ka naman siguro umuwi lang para maghapunan?" "May kailangan lang akong pag-usapan sa inyo," sagot ni Zachary habang ibinababa si Jamie at hinaplos ang ulo nito. "Sa study room na tayo mag-usap." Saka ibinaba ni Henry ang hawak niyang panulat at pinunasan ang kamay gamit ang panyo. "Sige," tumanggo si Zachary at lumingon sa mga bata. "Mag-practice lang kayo ha. Titingnan ko mamaya mga gawa nyo." "Sige po, Daddy," masiglang sagot ni Jamie. "Ano pong meron, Daddy?" tanong ni Robbie na halatang kinakabahan. Wala lang sagot ni Zachary habang hinaplos ang pisngi ng anak at saka itinulak ang wheelchair ni Henry papuntang study room. Sumunod sa kanila si Spencer pagkatapos utusan ng iba na bantayan ang mga bata. "Ano yun, dinala mo na ba ang doktor para kay Ellie?" tanong ni Henry. "Yun nga po ang gusto kong pag-usapan. Alam niyo namang kaibigan ni Dr. Felch ang tatay ni Charlotte, di ba? Dahil sa matagal na nilang koneksyon, diretsyong pumunta si Dr. Felch sa Northridge pagkatapos niyang bumaba sa eroplano," paliwanag ni Zachary sa kalmadong paraan. "Anong kalokohan yan? Dapat pantay-pantay ang mga pasyente. Hindi importante kung sino ka. At di ba't ikaw ang nag-utos kay Marino na sunduin siya? Dapat kahit pilitin niya pa, dinala pa rin siya rito. Kinidnap siya ng mga Lindbergh." "Di ba?" galit na sagot ni Henry. "Hindi po. Wala pong alam si Charlotte tungkol doon. Totoo pong mga tao nila ang sumundo kay Dr. Felch sa airport, pero sumama siya ng kusa," paliwanag ni Zachary. "Anong klaseng laro ang ginagawa nila? Alam kong may utang tayong loob kay Charlotte, pero hindi na tama ito lalo na kung buhay ng bata ang nakataya," dagdag pa ni Henry habang nagiging mas balisa. Maingat na tiningnan ni Zachary ang emosyon ng matanda at sinabing, "Gusto lang naman nilang doon sa Northridge magpagamot si Ellie. Kaya nga po ako nandito, para sunduin ang mga bata." Galit na galit si Henry.
Ikaw, sa halip na pigilan mo siya, ikaw pa mismo ang maghahatid. Hindi pa nga nakaka-adjust si Ellie dito, dadalhin mo na agad sa Northridge. May sakit ang bata, Zachary. Ang sakit sa kalooban makita siyang nahihirapan. Alam ko, Lolo, masakit din po sa akin, kaya gusto natin siyang mapagamot agad. Naiintindihan ko po na malapit kayo sa mga bata, pero higit na kailangan nila ang mga magulang nila ngayon, mahinahong paliwanag ni Zachary. Sigurado ka bang maibabalik mo pa ang mga bata kapag dinala mo sila roon? Parang pakiramdam ko, hindi na sila babalik. Sagot ni Henry na halatang may kutob. Kabanata 1000, matatag na sinabi ni Zachary na hindi iyon. Iginagalang ni Charlotte ang damdamin ng mga anak niya, at sigurado siyang ayaw din nilang iwan ka. Bukod pa rito, naisulat mo na ang iyong huling habilin, kaya sigurado na naiintindihan ni Charlotte ang iyong sinseridad at kikilos siya ng nararapat. Hindi ibig sabihin na ganoon din ang gagawin ni Danrick. Nagbago na ang pananaw ko kay Charlotte matapos ang lahat ng nangyari. Aaminin kong mali ako sa pagpupumilit na paghiwalayin kayong dalawa, at sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ko sa kanya. Handa akong akuin ang responsibilidad sa mga pagkakamali ko at gagawin ko ang lahat para bumawi sa kanya, kaya sabihin mo na lang kung ano ang mga hinihingi niya. Gayunman, napakahalaga sa akin ang mga batang ito, at hindi ko papayagan ang sinuman na kunin sila sa akin. Sa kanila nakasalalay ang kinabukasan ng pamilyang Knock. Nanginginig ang mga kamay ni Henry habang sinasabi niya iyon dahil sa sobrang pagkainis. Alam ko, Lolo, mga anak ko sila, at mas nag-aalala ako para sa kanila kaysa sa inyo. Mahal ko si Charlotte pero hindi ako gagawa ng kompromiso pagdating sa mga bata. Bilang isang lalaki, hinding-hindi ko hahayaang gamitin ng mga anak ko ang apelyido ng ibang lalaki. Huwag kang mag-alala, lilipat ako at mananatili kasama nila habang ginagamot si Ellie doon. Sa ganoong paraan, makikita ni Ellie ang parehong magulang niya araw-araw. Sigurado akong makakatulong iyon para sumigla siya at mas mapabilis ang paggaling niya. Patuloy na pinayapa ni Zachary si Henry. Lilipat ka rin ba? Kung ganoon, hindi na ito magiging problema. Mabilis na sumang-ayon si Spencer. Talagang lilipat ka ba doon? May bahid pa rin ang pagdududa si Henry. Siyempre, saan pa ba ako titira? Ang bahay sa Southridge ay nililinis pa, at wala akong ibang matitirhan, sabi ni Zachary habang kumakaway. Mas mabuti ngang hindi mo ako niloloko. Hindi na si Charlotte ang dating malambot at mahina na babae. Umaalma siya sa galit ng umalis. Hindi ako naniniwalang papayagan kanyang tumira sa bahay niya. Hirap pa ring maniwala si Henry. Ginagawa ko ito para sa anak ko. Hindi pa rin matatag ang kondisyon ni Ellie, kaya pareho kaming nag-aalala para sa kanya. At alam mo kung gaano kahirap hanapin si Dr. Felch, kaya kailangan naming masiguro na magagamot niya agad si Ellie. Sa ngayon, pumayag si Charlotte na isantabi muna ang alitan namin at magtuon sa gawaing ito. Patuloy na panghihikayat ni Zachary. Mainitin man ang ulo ni Miss Lindbergh, mahal niya ng malalim ang mga anak niya. Likas iyon sa pagiging ina, dagdag ni Spencer. Pinaniniwalaan ko iyon. Matagal na nag-isip si Henry bago tumango at nagsabi, sige. Hindi na kita pipigilan pa. Pero siguraduhin mong ibabalik mo silang tatlo sa akin pagkatapos gumaling si Ellie. Pangako ko, sa ganoong paraan, matagumpay na nakuha ni Zachary ang pahintulot para isama ang mga bata. Tuwang-tuwa silang lahat nang marinig na makikita nila ang kanilang mommy, at pati ang madilim na ekspresyon ni Robbie ay napalitan ng maliwanag na ngiti. Tumalon si Jamie mula sa sofa at pumalakpak sa tuwa nang marinig ang balita. Pumalakpak din si Ellie at masayang sumigaw na makikita nila si Mommy. Magpaalam na kayo sa lolo ninyo, mga bata. Aalis na tayo ngayon. Bye-bye, lolo. Magpakabait kayo roon ha. Siguraduhin bumalik kayo kapag tapos na ang gamutan. Hinawakan ni Henry sina Robbie at Jamie sa kamay at pinaalalahanan sila. Gusto kong tawagan ninyo ako gabi-gabi at i-update ako sa sitwasyon, naiintindihan. Kung may mangyari man, ipaalam ninyo sa akin. Opo, lolo. Huwag po kayong mag-alala. Namula ang mga mata ni Henry habang nakaupo sa wheelchair at pinapanood ang mga bata na masayang sumasakay sa sasakyan. Huwag ka nang malungkot, lolo. Ibabalik ko sila rito kapag natapos na ang gamutan ni Ellie.
Pinayapa siya ni Zachary bago sumakay sa sasakyan. Sa takot na magbago bigla ang isip ni Henry, inutusan niya agad si Marino, "Tara na." "Opo, sir." Agad pinaandar ni Marino ang makina at umalis.